Kakiers, mahigit 50 taon na ang nakalipas, may isang santo po ng simbahan na paulit-ulit po na nagbabala sa mga Kristiyano tungkol sa darating na panahon ng matinding pagsubok. Hindi po siya manghuhula, hindi siya gumagawa ng sensational na propesiya, hindi rin po siya nagbibigay ng petsa kung kailan magaganap ang katapusan ng mundo. Ngunit ang kanyang mga salita tila mas nagiging makahulugan habang lumilipas po ang panahon. Ang santo po na ito ay si Padre Pio. Ang tanong po dito, ano ba talaga ang kanyang babala? At bakit hanggang ngayon patuloy po itong pinag-uusapan ng napakaraming Katoliko sa buong mundo? Now, bago pa natin pag-usapan ang kanyang babala, kilalanin muna natin siya. Si Padre Pio po ay isang pari ng Order Friars Minor Capuchin sa Italia. Kilala po siya sa kanyang malalim na buhay panalangin, sa kanya pong walang sawang pakikinig ng kumpisal, sa kanyang pagmamahal sa banal na misa, at sa stigmata, ang mga sugat po nakahawig ng sugat ni Kristo na kanyang tiniis po sa loob ng maraming taon. Ngunit higit po sa lahat, kilala po siya sa kanyang paulit-ulit na paalala. Pray, hope, and don't worry. Sa Tagalog, manalangin ka, umasa ka sa Diyos, huwag kang mawala ng pag-asa. Napakasimple, ngunit napakalalim po nito. Now, kapag narinig po ng maraming tao ang salitang babala, agad po nilang iniisip na lindol, bagyo, digmaan, sakuna. Ngunit para po kay Padre Pio, ang pinakamalaking panganib po ay hindi ang mga ito. Ang pinakamalaking panganib ay ang paglayo ng tao sa Diyos. Ano ang silbi po ng mahabang buhay kung malayo naman ang puso sa Panginoon? Ano pong silbi ng maraming kayamanan kung mawawala ang kaluluwa? Ito pong dahilan kung bakit halos araw-araw niyang hinikayat ang mga tao na magkumpisal, magsimba, magdasal ng rosaryo, tumanggap ng banal na Eukaristiya at mamuhay po sa biyaya ng Diyos. Kagears, marami po ang naghihintay ng mga palatandaan sa langit, ngunit baka nakakalimutan po natin ang mas mahalagang tanong. Ano ba ang kalagayan ng ating kaluluwa? Sinasabi po ito ng ating Panginoong Kristo in Mark chapter 8 verse 36, ano ang mapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Napakalinaw po nito. Ang tunay po na laban ng Kristiyano ay hindi lamang po laban sa problema ng mundo. Ito po ay laban para sa kanyang kaluluwa. At ito rin po ang paulit-ulit na paalala ni Padre Pio. Now, may isa pong bagay na halos hindi po iniiwan ni Padre Pio. Alam niyo po ba kung ano yon? Ang Santo Rosario. May mga pagkakataon po na halos buong araw po siyang nagdarasal nito. Kapag may nagtatanong sa kanya kung ano ang pinakamabisang sandata laban sa kasamaan, madalas niya pong sagutin, ang Rosario. Bakit? Hindi po dahil makapangyarihan ng mga butil, kundi dahil sa bawat misteryo, mas nakikilala natin si Jesus. At habang mas lumalapit po tayo kay Kristo, mas tumitibay po ang ating pananampalataya. Kakiers, sa tingin ko po kung nabubuhay lang po si Padre Pio ngayon, baka hindi po siya ang unang magsasalita tungkol sa technology o artificial intelligence o kahit social media. Marahil ang una niya pong itatanong ay ito, kamusta na ba ang iyong panalangin? Kailan ka huling nangumpisal? Kailan ka huling nagsimba ng buong puso? Kailan ka huling nagdasal bilang pamilya? Kailan mo huling binuksan ang Biblia? Dahil maaring moderno po ang ating mundo, ngunit ang pinakamalaking pangangailangan po ng tao ay hindi pa rin po nagbabago. Kailangan pa rin natin si Kristo. Ka-curious, napakahalaga po natin manawaan ito. Ang layunin po ng mga santo ay hindi po takutin ang tao. Hindi rin po ang hulaan ang hinaharap. Ang kanila pong layunin ay ihanda tayo sa Diyos. Kapag nagsasalita po si Padre Pio tungkol sa pagsubok, hindi niya po gustong mawalan tayo ng pag-asa. Sali po, gusto niyang mas lumalim ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat sinasabi po ito ng ating Panginoong Hesus, John 16:33, sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Kaya ito na po kung basahin mo po natin ang buhay ni Padre Pio, iisa lamang po ang kanyang paulit-ulit na mensahe. Bumalik kayo sa Diyos. Hindi niya sinasabi na hanapin ninyo ang susunod na propesiya. Hindi niya sinasabi na alam niyo ang petsa ng katapusan. Sa halip sinasabi niya, pray, hope, and don't worry. Napakaganda po ng tatlong salitang ito. Pray, manalangin. Hindi po paminsan-minsan, kundi araw-araw. Hope, magtiwala sa Diyos. Hindi sa takot, hindi sa chismis, hindi sa viral post, kundi sa Panginoon. And don't worry, hindi po ibig sabihin nito na wala ng problema. Ang ibig sabihin po nito,
Huwag mawala ng tiwala sa Diyos kahit dumating ang pagsubok. Kakiers, kung may isang bagay po na halos buong buhay po na ginawa ni Padre Pio, ito po ang pakikinig ng kumpisal. Umaabot po na maraming oras bawat araw ang kanyang paglilingkod sa kumpisalan. Bakit? Dahil naniniwala po siyang ang pinakadakilang himala ay hindi lamang ang paggaling ng katawan, kundi ang pagbabalik loob ng isang makasalanan. Minsan po sinasabi niya, mas gugustuhin kong mamatay kaysa makita ang isang taong lumalayo sa Diyos. Ito po ang puso ng isang santo. Hindi niya po sinusukat ang tagumpay sa dami ng followers. Hindi sa dami po ng views, hindi po sa dami ng himala, kundi sa dami ng kaluluwang bumabalik kay Kristo. Kaya ka-curious, may gusto pa akong linawin. Marami pong kumakalat sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube na nagsasabing ito ang propesya ni Padre Pio. Ito ang huling babala ni Padre Pio. Ngunit kapag sinusuri po natin ang history at manaliksik po tayo, marami po sa mga ito ay wala pong mapagkakatiwalaang orihinal na sanggunian. Bilang mga Katoliko po, dapat tayong maging maingat. Hindi po natin kailangan gumawa ng mga kwentong hindi tiyak upang hikayatin ang mga tao na magbalik loob. Sapat na po ang tunay niyang buhay, sapat na po ang kanyang tunay na mga salita, sapat na po ang kanyang halimbawa. Dahil ang katotohanan po ay hindi nangangailangan ng dagdag na alamat upang maging makapangyarihan. Maliwanag po yan. Now, ito po ang kapansin-pansin. Ang babala po ng Biblia ay kapareho po ng mensahe ni Padre Pio. Sinabi po ito ng ating Panginoong Kristo. In Matthew 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Hindi niya po sinasabi na magbantay kayo sa social media. Hindi niya po sinasabi na hanapin ninyo ang lahat ng propesiya. Ang sinasabi niya dito, magbantay at manalangin. Ganito rin po ang mensahe ni Padre Pio at ganito rin po ang itinuturo ng simbahan hanggang ngayon. Kakirs, marami pong tao ang nag-iisip na ang spiritual na pakikipaglaban ay para lamang sa mga exorcist. Hindi po. Araw-araw po tayong nasa spiritual na pakikipaglaban. Sa bawat tukso, sa bawat kasalanan, sa bawat pagkakataong pipili tayo sa pagitan ng Diyos at ng sarili. Ito pong dahilan kung bakit sinabi ito ni San Pablo. Ephesians chapter 6 verse 11. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Now, ano ba ang baluting iyon? Ito po ay katotohanan. Ito po ang katwiran, pananampalataya, kaligtasan, salita ng Diyos at panalangin. Hindi po ang takot, hindi po ang panik, hindi po ang haka-haka, kundi isang buhay na malapit kay Kristo. Kaya ka-curious, kung may huling babalaman si Padre Pio, hindi po ito tungkol sa lihim na petsa. Hindi po ito tungkol sa isang nakatagong propesiya. Ito po ay isang paanyaya. Huwag ipagpaliban ang pagbabalik sa Diyos. Sapagkat walang nakakaalam po kung kailan matatapos ang ating buhay. Sinabi po ito ng ating Panginoong Kristo, Matthew 25 verse 13. Kaya nga'y magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni oras. Ang pinakamatalinong tao po ay hindi ang nakahula ng hinaharap, kundi ang handang humarap sa Panginoon anumang oras. Kaya kakuyers, marahil pong pinakamagandang paraan upang parangalan si Padre Pio ay hindi pong paulit-ulit na pag-share ng mga hindi tiyak na prophecy, kundi ang pagsunod po sa kanyang tunay na halimbawa. Mas madalas sa panalangin, mas madalas sa kumpisal, mas madalas sa banal na misa, mas madalas sa pagbabasa ng Biblia, mas madalas sa pagdarasal ng rosaryo. At higit po sa lahat, isang pusong tunay na umiibig kay Heso Kristo. Sapagkat sa huli po hindi tayo tatanungin ng Diyos kung ilang propesiya ang alam natin. Maaring ang itanong po niya ay, naging tapat ka ba sa akin? At naway maisagot pa natin ito. Yes, Lord, sinisikap kong mabuhay araw-araw sa iyong biyaya. Kaya ka-curious, samahan niyo po ako sa panalangin ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin at halimbawa ni Padre Pio, palalimin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming huwag mabuhay sa takot, kundi sa pagtitiwala sa iyong awa. Bigyan mo kami ng lakas na manatiling tapat sa panalangin, sa mga sakramento, at sa iyong salita. At kapag dumating ang anumang pagsubok, naway matagpuan mo kaming handa, hindi dahil alam namin ang hinaharap, kundi dahil namuhay kaming kasama ka. Sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kay curious kung nakatulong po sa iyo ang pagninilay na ito, i-share niyo po ang video na ito upang mas maraming tao pa ang makakakilala ng tunay na mensahe ni San Padre Pio. Isang mensahe
ng panalangin, ng pag-asa, ng pagsisisi, at matatag po ng pagtitiwala sa ating Panginoong Kristo. At tandaan po natin ito, ang pinakadakilang paghahanda po sa anumang darating ay hindi po ang malaman ang lahat ng propesiya, kundi ang mamuhay araw-araw sa biyaya ng Diyos. Kung nais niyo pong suportahan ang video nito, ang inyo pong subscription ay malaking tulong na po upang may pagpatuloy po natin ang paggawa ng mga Catholic content na ito. Please like and share at i-comment niyo po sa ibaba. San Padre Pio, pray for us. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.